Sabi mo sa camera kung bakit, ano yung dahilan. Wala nga po kami bigas na. Naisip ako pagbili po yung buhok ko. Hindi ko akalain na makalipas lamang ang ilang araw na hindi ako dito nakapunta ay ganito na ang nangyari sa kanila. Galingan mo pa yung isda, ha? Napakasarap sa pakiramdam noong nakikita ko na sila ay mga nakangiti. Ngunit nadurog naman ako nung nakita ko sila ngayon. Supas ninyo, juice, para mainom yung mga bata. Oh, ngayon mo ito. Yan. Dalawa. Kailan pa yan nangyari, Evangeline? Robilin? Ano po, pinagbili ko po yung buhok namin na mainom. April 14 po. Magkano nyo naman na pagbili? 850 po. Gamit po ni mama. 850? Dalawa na yun. Ngayong araw po ay sa marahil sa mga bago nating taga-subaybay ay hindi pa po ninyo ito napapanood o hindi ninyo alam yung kwento ng buhay nila. Ito po yung magkapatid din na si Evangeline tsaka si Rubilin na ayun, dati nga madalas sila natutulog ng walang laman ng sikmura at iniwan din sila ng kanilang tatay. Ngayon kakamustahin ko po sila kasi kahapon nakita ko po sila dahil may ilang araw na hindi tayo dito nakakapunta dahil nga na-busy tayo sa pag-aasikaso din kala Joy at Herlin. May ilang araw akong dito nakapunta at nalungkot ako sa nalaman ko kahapon kaya sabi ko bibisitahin ko sila ngayon. Kahapon nakita ko sila na nasa kalsada, naghahagilap daw sila ng pambili ng bigas at binigyan ko na nga lang sila kahapon ng cash at ng konting cash at sabi ko punta ako ngayon. Kaya tara, kamustahin natin sila. Kung may tao, nanilan nga ata. Apo, ay meron. Ito yung munti nilang tahanan. At bakit ngayon parang wala kayong di kayo ng isda kanina eh? Wala pong huli. Ha? Wala po akong huli. Bakit po? Malakas po yung dagat. Ay ganun, kahit ba gantong kainitan, lumalakas pa rin ng tubig sa dagat? Mainit po pati ang tubig. Ay ganun. Ito mga pong huli ko lang, kararating ko lang po. Ito lang po. Kaunti po. Ay anong gagawin mo dyan? Ulam po. Hindi nga po kami nakakakuha. Ay pag yan po ulamin niya, parang isang tao lang mga kaulam niyan. O si Rubilin, busy ano, ay si Evangeline. Ano ginagawa po na Evangeline? Nagdidilig po ng tanim niya. May tanim si Evangeline dyan. Nagtanim po ng halaman. Gulay din. Tanggal lang ako nito, ang init. Grabe po ang init ngayon. Init na po. Kamusta Rubilin? Ha? Ano yung kinakain mo? Jampong po. Ulam. Ha? Ulam po namin. Ganyan, jampong. Magkano ang ganyan? 5 piso pa. 5 piso. O kahapon, anong ginawa niyo ni mama mo? Nung nakita ko kayo. Nagdili siya nga pong pambayad sa school yata eh. Nakabili kayo ng bigas kahapon? Mhm. Nakabili sila at least kahit pa paano kahapon ng bigas at nakasalubong ko nga sila kahapon. Nagkukuha kami ng materialis ni Commander dyan sa sentro nila para sa pabahay Kalabuboy. Tapos nakita ko po sila na doon nakataya. Tinanong ko kung saan sila pupunta at sabi nga daw maghahagilap nga daw ng pambili ng bigas. Ilang araw lang din tayo kasi hindi nakapunta dito. Ay ganito na yung nangyari, no? Ang laking impact talaga kapag kaya maganda din siguro sana kung marami-rami sana kami na naghihiwa-hiwalay sa mga para lahat na pupuntahan. Hindi po ganito na tatatlo lang kami. Hindi naman kami pwede maghiwa-hiwalay dahil may mga liblib din kami pinupuntahan. Kaya ang hirap po talaga. Pero yun, at least sa ngayon nalaman natin yung sitwasyon nila. Evangeline? Halika Evangeline, dito ka. Tabi tayo dito. Kamusta? Napasok ka pa? Napasok ka pa? Ha? Kailan ang graduation mo? Yan daw po May 31. Ibig sabihin pala, Evangeline, ay grade 10 ka na? O, di tama nga pala, O, may di ba gown yung banggit nyo nung nakaraan? Meron na po binigay po ng kapitbahay namin. Ay, bait naman ng kapitbahay nila. Ninang po nito. Ninang, regalo na siguro sa kanya. Sa graduation. Malaking tulong yun. Kasi kung arkila pa po kayo ng ganun di ba? Magkano din. Itong isa niyong anak napasok pa? Napasok po yan. Mm. Grade 7 po.
Grade 7 nga pala, no? O, kumusta ang pagtatabo ni, Rubilin? Wala po. Ha? Nagtapong po sa akin yung lalabas yung bayad. Hindi na nagpapatabot, walang pambayad. Kataw. Tsaka may napansin ako sa kanila kahapon. Rubilin, tanggalin mo yung sombrero mo. Hindi, sige, huwag ka mahiya. Pakita mo. Oh, nakita niyo yung buhok nila na nagpagupit na sila ni mama niya. Para sila ni mama niya na panlalaki yung gupit. Rubilin, gusto ko sabihin mo sa camera kung bakit, ano yung dahilan. Wala nga po kami bigas na. Naisip ako pagbili po yung buhok ko. Kailan pa yan nangyari, Evangeline? Rubilin. Yung po, pinagbili ko po yung buhok namin ng mga April 14 po. April 14. Hmm. Naawa po ako sa nila kahapon kasi sabi ko nga, ang laking na ilang beses lang, ilang araw lang tayo dito, hindi nakapunta, ganito na yung nangyari. Kaya pati ako kahapon talaga naawa ako sa kanila at na lungkot din ako. Gabi ko pa nga iniisip-isip na sabi ko, bakit nagkaganon kaagad na dahil sa wala silang pambili ng bigas, pinagbili nila yung buhok nila ni mama niya. Ito ba labag ba? Siguro labag to sa kalooban mo. Nagtulungan pa ng luwa ko habang pinuputol pa yung buhok ko. Ay, ganun? Habang magagawa play para may makain po kan pambiling bigas. Oo, nagluluha daw po siya ng pinagbibili yung ginugupit yung buhok niya. Kasi wala siyang magagawa kahit na ayaw niya. Yun yung paraan para magkaroon sila ng pambili ng bigas ng araw na yun. Magkano nyo naman na pagbili? 850 po. Gamit po ni mama. 850? Dalawa na yun? Hmm. Mura pala, Buti si Evangeline hindi naisip magpaganyan. Hindi ko muna po pinaputol at mag-graduate po ay. Kaya po hindi po pinaputol. Ibig sabihin kung hindi mag-graduation, makapagupit din. Hmm. Payag ka din sana? Hmm. Grabe, na sasakripisyo yung nila. Yung pang sarili na nila nasasakripisyo dahil sa kawalan. Ngayon tinanghalian yung Rubilin. Meron naman po yung binigay po ninyo, yung binigay pong bigas kanina. Anong inupin ang ulam nyo? Ito nga po, jump po. Ay, ganyan talagang inulam nyo? Lahat kayo ganyan? Kayo na, nagkain na kayo? Kain na. Makakain lang po. Ganon din ang inulam ninyo? Pati ikaw? Si nanay? Yan din po. Oh, grabe. Nakain ko na rin po at pinainom ko po ng gamot niya. Ay, bakit? Ano nangyari kay nanay? Nagkakumbaga po siya ng UTI. Ay, bakit nagka-UTI ka na? Hindi ka siguro mahilig magtubig. Nagtakot po ako sa tubig kung bakit po nagkaganon. Baka naulam ka ng asin. Hindi po ako sobra sa asin. Kahit nga po sa tamis. Hindi rin. Bakit kaya Yan o ganyan, jampong. Baka ito, jampong, nakaka-UTI din niya. Maaalat po ay. Noodles kasi yun. Kaya sabi ko, Oo, man. ay mga magbili ng mga jampong niya. 5 piso. Ito siguro kasi siguro yung pagkakasyahan ng pera. Kaya po napilitang ito ang bilihin. Kasi 5, 10, 15, 20 o 25 pesos may ulam na sila. Kung tagli 5 piso yun. Saan kayo nagbili ng ganun? Diyan lang po, sila din. Sa katabi, 5 piso ba yun? 10? 5 piso lang po. 5 piso. Hindi paano yung Rubilin? Lagi ka lang nakasombrero. Ayan. Ha? Mali naman. Hindi ka naman nahiya dyan sa ibang tao dito. Hindi naman po. Ha? Nahihiya lang po ako pag wala sombrero. At yung isang balino mo. Anong sabi mo sa mo? Wala naman kayong napag-usapan ng mga kapatid mo nung pinagputol mo yung buhok mo. Wala naman. Hindi naman sumama ang loob mo sa nanay mo at nasasakripisyo pati yung pang sarili mo. Hindi po. Ano na lang inisip mo nung oras na yun? Yung po, para inaibili po para maibili pong bigas. Para makakain. Hmm.
Eh, paano itong kuryente nyo dito? Nababayaran nyo naman. Hindi pa nga po kami bayad. Inaabot ng magkano pang kuryente nyo? Ano lang po yan, bigay po lang sa amin sa buwan ay 150. 150. Ay, kung connect lang kayo. Ngayon, Evangeline, parang Julia ka kayo ngayon, ha? Kung may, Pasok po. may Hindi pasok? po natin. Pero ngayong araw, wala lang talagang pasok ngayon. Kamusta po yung bangka na naibigay namin? Nagagamit nyo pa? Nagagamit po namin ang baga po. Alam po, pag may ano pa eh, pinapandungan pa namin. Tampupuya ang magkapatid na sakay sa bangka. Sa bangka, nagtabo sila. Kailan po nagtabo ito magkapatid? Ano ng maga po. Kanina. Sinakay nila dun sa bangka. Kasama nga po yung umaliit. Ay, kasama. Sino pong maliit? Yung lalaki? Po. Tapos ngayon wala pang Nagkapantay dun sa... wala pang matabuan si Robilin ngayon kasi wala na daw sigurong pambayad yung tinatabuan niya dito kasi nagtatabo siya sa mga hindi nakakaalam. Si Robilin po, siya ay na-stop sa pag-aaral para lang kahit paano kapag-aaral yung mga kapatid. Tapos ang ginagawa niya po ay may mga kapitbahay dito na papatabo, binabayaran siya ng magkano binabayad sa'yo? Dahil nakawaranta mo kayo 9 time binibigay po sa akin. Pag nakailan? 8, wala po. 8? Ano yung 8 na yun? 8 uli o ano? Walang uli po. Tapos yun yung binibili nila ng bigas kung minsan. Tapos ayun nga sila nanay na providean naman natin ng bangka kaso nga lang hindi din po ganoon ka-stable yung kinikita nila kasi nga hindi naman pare-parehas ang hulihan sa dagat. May araw na wala talaga. Kagaya ngayon, tinan nyo naman yung huli nila. Eh kung ako mag-uulam dito eh kulang pa sa akin ito. Anong isda po ito nanay? Pagsuhos. Ilang piraso ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 6 na piraso ito. Ay grabe ang asin pala ay oh. Magkakayute si nanay, grabe ang asin. Grabe pong ano nila dito sitwasyon. Ayan. Kasi na-offeran po natin sila nung nakaraan. Ito si Evangeline, offeran po ng sponsor na kukunin at pag-aaralin at pagkatapos mag-aral ay i-apply niya sa abroad kung nasaan po siya sa ibang bansa. Kaso nga lang ayaw ni Evangeline kasi hindi siya handa na papawalay dito sa pamilya niya. Ang gandang oportunidad po sana noon. Hindi ba nagbago ang isip niyo? Hindi talaga. Kasi napakagandang oportunidad po sana para sa kanila na pag-aralin ng sponsor natin. At hanggang kolehiyo po kasi yung sinasabi niya, basta ang gusto lang niya ay kumbaga makatulong din na may mapatapos siya na estudyante at matulungan niya makapagtrabaho sa ibang bansa. At si sana yung napili niya, si Evangeline, kaso ayaw man ni Evangeline po at hindi niya kayang mawalay dito sa mga magulang niya. Alam niyo ba may mga nag-comment doon na kumbaga parang di ba gusto niyo sama-sama kayo? Kaso nga lang daw kung sama-sama kayo tapos ganito naman yung sitwasyon ninyo. Nabasa lang po namin yung comment. Yung naman pong ibang nag-comment ay kung sa kanila rin daw po hindi nila papayagan din yung ano. May mga din may mga positive at negative din kasi Lalo na daw po ibang tao. Kumbaga may iba-ibang opinion po Kaya nga lang yun naman po ay kumbaga para sa amin naman yun. Kilala na din po namin yung sponsor na napakalaki na din ang tulong sa amin. Kaya nga kumbaga tsaka wala naman si Evangeline sana magiging kasama doon sa bahay nila kasi nasa ibang bansa nga siya. Ang kasama niya lang doon katulong po na nag-aalaga ng mga pusa at saka po yung caretaker ng bahay. So parang si Evangeline kung maging parang anak-anakan niya, edi si Evangeline na po ang pinakang doon sa bahay na yun. Ganun sana magiging sitwasyon ni Evangeline doon. Kaso nga lang, hindi naman lahat ng pamilya ay pare-parehas na handa na ipaubaya yung anak sa ibang tao. Siyempre, hindi din mapapakali si nanay niyan. Isip-isip niya rin siguro yan. May anak pa nga siya na wala dito eh. Diba, Nay? Hindi pa lang makuha kasi nga ganito pa yung sitwasyon. Kaya sana sa mga kababayan po natin na medyo nakakaluwag sa buhay ay tulungan nyo kami na matulungan po natin ito dahil kami po ay maliit lang na vlogger. Hindi pa naman po kami malaking vlogger ay kumbaga hindi pa ganon kasapat yung aming kakayahan para po
talagang makapagbigay ng mabago yung buhay, kundi nga po dahil sa tulong din ng mga sponsors, kaya po namin nagagawa yung mga ilang bagay na kung wala sila baka hindi din namin kayang gawain. Okay, kaya ngayon sige, may pera pa tayo dito, bigyan natin sila ng pang bili ng kung anong pwede nilang mabili. Bigyan natin sila kay nanay ko na ibibigay, nanay, hawakan mo po ito. May pera pa kami dito. Magbili po kayo ng pagkain nyo, ha? Salamat po. Pagpaumanhin nyo po muna na kung ano yung naibigay namin sa ngayon, ha? At kahapon talaga naawa ko sa inyo po ay ulit-ulit ko nga pong kinikwento kay Commander na sabi ko naawa ko sa inyo at nakita ko kayo kahapon. Ganito na itsura ninyo, ang iksi ng buhok ninyo. Gagawin ko muna po itong kapital. Ha? Mabili pa ako ng pandako Bibili kang palako. para po magtubo man lang ito. Okay, sige. Kung ano po ang sa tingin yung magandang gawin sa maliit na halaga, paano pala, paano pala Evangeline, Rubilin na padpad naman dito yung nagpuputol ng buhok? Yung lalaki po na nagpuputol ng buhok. Ay, naglilibot talaga siya? Ganon? Hindi ba? Mayroon pa tayo ditong konting magbili kayo ng nyo ng merinda may kapuntahan pa dito, ha? Para hindi nyo bawasin yung kinanay, bili kayo ng pwedeng makain nyo ngayon. Mabuti nga po. Meron kami pinahinga ko ng kapatid ko sa kayan, sa paglalako po. Ano pong sakayan nyo, nanay? Yung pong motor, ay hindi na po kami nabayad sa sinasakyan namin hanggang Binglading. Ipinahiram po muna sa inyo. Binigyan na po sa amin. Kapatid mo po yun? Yun po, ay kung wala po kami sa kayan, ay di kami po ay 3 na naglalako. Ay, mahirap. Magkano po ang pasahe? Magpapasahe pa kayo. Ay kami pong yung isang tanda ko po na timba, nasa ganito po niyan ay anak ko. Yun namang isa, nasa ganito ko. Grabe, mabuti. Pasalamat po tayo. Hanggang bilin po, abot namin San Antonio. Layo po, layo. Nararating ninyo. Yan po ang nagdadrive. Kala Joy po yun, kala Herlin, yung nararating nila na sinasabi nila. Sa Bilya-Bilya po, kilala kami ng mga tao doon. Kilala din kayo doon. Ang halos po ang tinutulungan natin ngayon ay puro magkakapatid. Si Joy at Herlin, si Evangeline tsaka si Rubilin, si Cyril po tsaka si Shailene. Puro magkakapatid po ito, puro mga babae. Kaya sana po matulungan natin ito, mga bata na ito. Kung ano yung kaya natin gawin pa sa kanila para nang sa ganun ay Kasi kami naman po ay ginagawa lang namin yung best namin. Kung ano yung makakayanan po namin sa ngayon. Salamat nga po kami kasi kahit paano po ngayon ay maayos-ayos po ang views natin. Dahil din po yung kala Joy at Herlin at syempre kay Sir Paul, dahil yung mga manonood ni Sir Paul ay sinubaybayan din tayo dahil nga kala Joy. Kaya nagpapasalamat din kami at ngayong susunod na buwan ay siguro kahit paano may madudukot kami para sa mga tinutulungan namin. Kaya salamat po sa inyo. Okay. So bukas may pasok ka. Wala po, Sabado po. Ayaw pala Sabado, Biyernes nga pala ngayon. Tamo, di ko na namamalayan ang araw. At kami ay labas-talabas na lang kami ng labas araw-araw. Ano po ba yung bago? Ha? Ginagamit niya. Ginagamit mo yung mga gamit mo sa school? Yung binigay ko sa iyo, nagagamit mo? O ano pang kulang sa iyo? Yun nga lang po, cellphone na lang po. Ayaw nga pala, O yan, isa pa po sa kakulangan ni Evangeline, yung magkaroon po siya ng cellphone na magagamit para po nang sa ganon ay hindi nga po siya nalilate sa mga kailangan gawin sa school. Kasi yung nasabi ko na po noong nakaraan na ngayon ang eskwela ay karamihan puro sa cellphone na pinatadaan. Sa mga JC po yan sinisend yung mga kailangan gawin. Nagugulat na lang doon si Evangeline pagdating sa school, may ganun palang kailangan gawin, hindi niya nagagawa.
Okay, anong plano nyo, Nay? Mag-aaral pa ba si Evangeline ng grade 11? Mag-aaral po yan sa itok po. Baka yung Ba't parang ang layo? Wala naman po diyang kuwan ay grade 11. Paano? Kaya ba? Kaya bang yung layo na yun? Kaya nyo ba? May sakay naman po siya. Di pag ano po, lahat na lang po ng pagkain ng kapatid. Hindi na siya uuwi ng tanghali. Tapos susunduin ng hapon. O, pagsikapan na yan, para lang makatapos si Evangeline. Ganyan talagang buhay. makapag-aaral man lang po. Makapagpatapos man lang po kayo. Alam ko mahirap yung ganitong sitwasyon ninyo, Evangeline. Kaya nga sabi ko, sana yung itong paghihirap ninyo ngayon ay maging lakas mo ito para pagsikapan mo yung pag-aaral mo. Huwag mo sayangin na pag nag-grade 11 ka. Huwag mo sayangin kasi tinang mo ang hirap nila mama mo. Sobrang hirap ng dinadanas nyo pero pinipilit kayong kayod para mapagtapos. Pinag-iisipan nga namin kanina na rin, sabi ko kung ano yung maganda sa inyong gawin. Sabi ko kung si Robilin sana ay ready nang magtrabaho, pwede din. Kaso nga lang, hindi pa din siya handa sa ngayon. At si Evangeline naman ay nag-aaral pa. So ang hirap lang po kasi ano pa sila, hindi pa nila kayang humiwalay sa magulang, hindi pa sila handa. Kaya medyo nahihirapan kaming desisyonan sila kung ano yung pwedeng gawin. Kasi kung trabaho lang din po ay pwede natin si Robilin mabigyan ng trabaho na may kikitain kada kinsenas katapusan na pwede niya may tulong dito sa pang-araw-araw nila. Basta sabi ko naman sa iyo, Robilin, di ba? Paghanda ka na. Sabi ko lang ha. Hayaan mo, haba din yung buhok mo na yan. Ang shampoo mo na shampoo ng kabayo. Shampoo mo na shampoo ng kabayo para umaba agad. Ano? Okay, ngayon mo lang ba naranasan yan? Dati pa po. Ay ganun, na-experience mo na din yan dati? Hmm. Mga ilang beses mo na itong ginagawa, ang ganito. Dalawa lang po. Pangalawang pagkakataon nito na nangyari. Hmm. Ay grabe, yung una, nag-aaral ka pa, hindi na. Nag-aaral po. Uy, nagpapasok ka nun? Hmm. Meron din naman po ganito ka-ikli. Mga hanggang dito lang. Batok lang po. Ito yung pinakamaiksi talaga, nagupit mo. May- Pag ganito ba kaiksi, mas mahal. Hindi po, mura rin po. 400 po. 400 din. Hmm. Para ka ng lalaki baga. Pare nga pang tawag sa akin dito. Anong tawag sa iyo? Pare. Pare na ang tawag sa iyo. Hmm. Kita mo yan, naging lalaki ka na tuloy ngayon. Kasi sobrang iksi, tanggalin ko nga saglit, pakita lang natin. Kasi sobrang iksi po talaga oh. Yung sa may bangs lang yung medyo mahaba, pero sa likod talagang sobrang, ayan oh. Halos hanggang batok talaga. Ano ito, ginupitan pa niya ng maayos ng lalaki nagupit? Opo. Pero dito po sa inyo, kung umulan, wala naman ang natulo. Wala na. Sige po. At dati butas po itong bubong nila kahit paano sa tulong din po ng sponsor na takpan yung mga wala nilang bubong dati. Kahit paano. O may solar po pala kayo. Gaya lang din po yan. Saan po ang ilaw niyaan? Nasaan po ang ilaw? Na po yan, nasa bubong po yung kuwan niya. Ay siya na po ito. Hindi po, yan po. Sa init. Ay ito pala ang ilaw. Ano? Yan pala mismo. Kanina Yung panel niya nasa bubong. po, maliit po. Okay. So paano na? Kailan ulit kayo mga isda? Pag ano po, wala pong panlako, mabili pa akong panlako dyan na may kita. pag nagpupunta ng kapitan, makakapaglako lang. Ay ano pong gagawin niyo? Sabi niyong lalako, kakapitalin. Paano po yung gagawin niyo? Bukuhaan ko po ng mura-mura dyan sa kakabila po yung Ay mga parang angkat bukon. ng isda, ganun. Mga bukon po. Tapos siya namang ibibenta ninyo ng may tubo. Kahit paano. Ay, ganito po yung mga kababayan natin na alam nyo yun, yung parang sapat na yung kinikita. Alam nila kung paano din paikutin ng pera. Alam nila kung paano din diskartehan yung maliliit na halaga. Okay. So ngayon, ano naman kami at nakabisita ulit kami dito. Ano bang, akala nyo, hindi na kami babalik dito? Nag-isip kayo ng ganon? Kala namin. Ha? Ano yan? Ano yun, Evangeline? Ha? Hindi ka naman nag-isip ng ganon? Yun naman po. Ano akala mo't ilang araw na kami din napunta?
Nakikita mo ba kami sa vlog? Hindi naman. Nakikita po. Di alam mo kung nasaan kami napunta. Mhm. Nakikita nila na kung ano yung ginagawa din natin, gano'n tayo kabisi talaga. Si Rubilin. Ha? Hindi ka naman nag-isip na hindi na kayo babalik. Hindi naman po. Ha? Hindi naman. Kahapon nakilala mo ako kahapon, hindi? Kilala ko po. Sabi ko muna, Sir Marcos. Akala ko. Paglapit ko kasi kahapon kasi nung pagkukuha ni Commander ng materyales, sabi ko, parang yung mag-ina yun, yung nakikita ko, kaya lumapit ako. Tapos yung nga, naka-helmet ako pagtanggal ko sa akala ko di nila ako nakilala. Tapos sabi ko, saan kayo pupunta? Yun po, naghahagila po kami ng pambiling bigas. Tapos nagulat ako pagtingin ko sa buhok nila mag-ina, paras ng panlalaki. Sabi ko, nang ginawa niyo sa buhok niyo? Naibenta na po namin para lang po makabili nga daw ng pagkain. Kaya yun, sabi ko, pag bumili muna kayo ng bigas at bukas pupunta ako sa inyo. Kaya andi dito po tayo ngayon. Okay, paano? Pupunta na din kami, ha? Nay, Salamat po. walang ano man. At yun nga, basta pagpasensyahan nyo lang muna kung ano yung ano, no? At natuwa kami at yun yung naisip nyo na ano muna, paikutin yung kahit kaunting halaga, no? Tiwala naman kami sa mga gantong ano po, pamilya na nadidiskartehan yung mga maliliit na bagay kung paano sila magkakaroon ng konting kita. Okay, si Nanay, may gamot kang iniinom, Nay? Kakaunti na po. Baka nakakapekto din yung nganga mo sa iyo, hindi kaya? Hindi po, hindi nagbalik. Hindi ba yan nilulunok? Hindi naman po, ito, kuwan. Hindi naman daw masama yan. Saan ka ba, Nanay, nagpapacheck up? Medical po. Sa bayan pa mismo? O magpacheck up ka, Nanay? Kami pong mag-iingat tatlo. Kumbaga follow up check up po yun. Follow up check up, dapat po nagbalik kayo kasi magagalitan po kayo ng doktor kapag in-schedule kayo tapos di naman kayo nagpunta. Kasi kapag lumala po, sasabihin sa inyo ng doktor, pinababalik kayo kasi hindi kayo bumalik. Dahil sa wala ang pamasahe. Ang pera. Ang pambaling gasolina. Walang pambiling gasolina. May service na sila dito, may motor na sila. Bigay doon ng kapatid, kaso nga lang, yung gasolina daw kahapon ang iniisip nila. Okay. So, sige na, ibibilang kita ng mga gamot, ha? Ano po bang gamot yung yung iniinom nyo? Pwede nyo ba sa akin ipakita? Ganito na lang po, mayroon kasi akong nagkaroon na din kasi ako ng UTI madalas. At meron akong iniinom na gamot, bibilang ko si Nanay ng ganun. Yun naman ay, naman yung safe po yun, bibilang ko si Nanay para, yun, kadalasan saan kapag nangyayari yun, halos di ako makalakad. Yan nga Mga po. dalawang inom ko lang nun, wala na po. Yan lang po ay ito yung sapatos. Sakit ng Masakit yung sa balakang, Nanay, halos di makalakad, Ang ganyan na ganyan din po ang nararanasan ko noong hindi pa tayo masyadong matakaw tayo nun sa mga soft drinks na yan, ganyan. Kahit po nasakit, tinitiis ko at wala hindi naman kami titiro. Hindi ko na po pinagtitiwalang mag-isa silang mag-ina. At nakakatakot po baga. Kahit masakit may sakit yung nararamdaman, tinitiis na lang. Po, pag naubod po yung sinasakyan natin ng motor, Masakit. sakit. Binabandahan po yung anak ko ng yung po bagang parang maljartir, nilalagyan. Saka po yung nung mahulog pa ako dyan sa tulay, pag nasa salang po itong tadyang ko, doon na po nasakit. Okay. So, sige, subukan natin yung iniinom ko noon na bibigyan natin dito, sinadala natin para sa ganun mabawasan yung yung sakit niya. Tsaka magaling po yun. Yung mga dalawang inom lang nun, wala na talaga yung nararamdaman na sakit sa balakang, ganyan. So, baka effective din kay Nanay kasi safe naman yun. Basta related sa UTI, usapang UTI, magaling po yung gamot na yun. Okay? So, punta muna kami. Ay, mabait. Masipag. Salamat po. Sige po, Nay. Ingat Wala po po kayo. naman. Sige po. Ingat po. Tara, pupunta na din tayo. Ito lang yung pinaglaanan ko naman ng oras ngayon. Nasabi ko nga hindi pwedeng hindi kami dito pupunta ngayon sa nakita kong sitwasyon nila kahapon. Sabi ko makapag-abot man lang tayo kahit na kaunting tulong sa kanila. Kasi nakita nyo naman yung ginawa nila sa sarili nila para lang makabili ng pagkain nila. So sana sayo nga sa lahat po ng nakaluwag sa buhay na gusto akong tulungan dito sa pamilya nila,
Ayaw po sana kayong magatubili na mag-message sa atin sa Marcos TV channel sa Facebook page natin. Muli po, wag lang sa Marcos channel, yung po isang scammer, baka mamali kayo, mag-message kayo dun sa Marcos channel. Pag wala pong TV, hindi po tayo yun, Marcos TV channel. Isa lang po ang Facebook page natin na ginagamit. Okay, so maraming salamat po ulit, Marcos TV channel, Commander ni Marcos, Rans TV, ating cameraman, maraming salamat po. At palagi kayong mag-iingat at huwag niyo pong kalimutan magdala ng tubig sa bawat paglabas niyo.